Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV, mula sa IBC 13, ako po si Princess Jordan. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula naman sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong tanghali sa Balitang Pambansa, matapos ang higit isang dekada, Mary Jane Veloso, ang Pinay na may sentensyang kamatayan sa Indonesia, makauuwi na ng Pilipinas. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagpasalamat sa kabutihang loob ni Indonesian President Prabowo Subianto para makabalik ng bansa si Veloso. DFA, tina-target na mapauwi sa Pilipinas si Veloso bago magpasko. Gobyerno ng Indonesia, wala nang hinihinging kapalit sa pagpapauwi kay Mary Jane ayon sa DFA. Deliberasyon sa plenaryo ng panukalang pondo para sa susunod na taon, tinapos na ng Senado. Matatag na ugnayan at suporta ng Amerika sa Pilipinas, tiniyak ni US President-elect Donald Trump nang magkausap sila ni Pangulong Marcos sa telepono. At pamahalaan, nangako ng tuloy-tuloy na tulong hanggang makabangon ang probinsya ng Catanduanes. Muling pagbuhay sa industriya ng abaka, tiniyak. Una sa ating mga balita, matapos ang higit isang dekada, makauuwi na ng Pilipinas si Mary Jane Veloso, ang Pinay na may sentensyang kamatayan sa Indonesia. Nagpasalamat naman si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kabutihang loob ni Indonesian President Prabowo Subianto na nagpapatunay aniya ng malalim na ugnayan ng Pilipinas at Indonesia. Si Kenneth Pasyente ng PTV sa Balitang Pambansa. Makakauwi na ng bansa si Mary Jane Veloso. Yan ang kinumpirma ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa isang pahayag, sinabi ng Pangulo na bunga ito ng mahigit isang dekadang diplomasya at konsultasyon sa Indonesian government na dahilan anya ng pagkakadelay ng execution kay Veloso hanggang sa mapagkasunduan na ibalik na siya sa bansa. Ayon sa Pangulo, isang mahirap na laban ang dinanas ni Mary Jane, makaraan siyang maaresto sa nasabing bansa noong 2010. Ipinundo pa niya na ang kwento ni Mary Jane ay kumakatawan sa marami. Isang ina na biktima ng kahirapan na gumawa ng isang desperadong pagpili na nagpabago ng kurso ng kanyang buhay. Bagaman napatunayang nagkasala, iginiit ng punong ehekutibo na biktima rin ng pagkakataon si Veloso. Kaya nagpasalamat ang Pangulo kay Indonesian President Prabowo Subianto sa pagpapakita nito ng kabutihang loob na nagbigay daan para makabalik na ng bansa si Veloso. Patunay lamang anya ito ng malalim na ugnayan ng Pilipinas at Indonesia na pinagkaisaan niya ng hustisya at kompasyon. Matatanda ang makailang ulit ng iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kaso ni Mary Jane sa mga pulong na dinaluhan niya kasama ang matataas na Indonesian official. Katunayan, isa ito sa mga bitbit na paksa ng Pangulo nang dumalo siya sa 42nd ASEAN Summit sa Indonesia. I always at least bring it up na baka sakali magbago. Sa ngayon, ganun ang mga posisyon natin. Is that yes, we agree, we understand that he is convicted. We understand that the law in Indonesia is that way. But nonetheless, baka makahanap tayo ng paraan. Iuwi na lang namin yan. Kami na magpaparusa sa kanya, whatever. But anyway, to ask for clemency, to ask for grace. Napag-usapan din ng Pangulo at nooy Indonesian President Joko Widodo sa sideline ng 42nd ASEAN ang kaso ni Veloso. The best that we can do, I suppose, is for the Indonesian authorities to re-examine the case para lang as a favor to the Philippines. And yun lang, yun ang napag-usapan namin, not much more than that.
Sa pagdalaw ni former Indonesian President Widodo sa bansa noong Enero, tiniyak niya na muling susuriin ang kaso ni Veloso kasunod yan ng kanyang pulong kay Pangulong Marcos Jr. Higit isang dekadang nakulong sa Indonesia si Mary Jane matapos maaresto sa Yogyakarta Airport noong 2010 dahil sa nakitang heroin sa kanyang maleta. Hinatulan siya ng parusang kamatayan sa kaparehong taon pero nakaligtas sa execution taong 2015 dahil sa ibinigay na temporary reprieve ng Indonesian government. Mula PTV, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Kaugnay po ng nalalapit na pagbabalik sa bansa ni Mary Jane Veloso, makausap po natin sa linya ng telepono ang kanyang nanay na ang kanyang tatay na si Ginoong Cesar Veloso. Magandang tanghali po Sir Cesar, si Alan Francisco po ito ng Balitang Pambansa with Princess Jordan. Magandang tanghali rin. Yes. Oo. Sir, ano pong pakiramdam ninyo ngayon at anytime soon ay makakauwi na raw sa Pilipinas ang inyo pong anak na si Mary Jane? Ay, talaga pong masayang-masaya po kami lahat po ng ating mga anak ni Mary Jane. Masayang-masaya po kami na balitaan po namin na pauwiin ng aking anak dito sa Pilipinas. Tay, kwentuhan nyo kami, anong atmosphere dyan sa pamilya nyo? Kamusta yung mga naging pag-uusap nyo dyan? Ay, sandali lang po, mahina, hindi ko marinig. Leia! Oo, ayan na. Leia! Yan po yung tatay Leia! ni Mary Jane Veloso. Tawag pa yung kanyang, hindi ko alam kung kapamilya rin itong si Leia, no, para mas matiyak na maayos yung signal ng ating pag-usap sa kanya maya-maya. Oh, ayan ulit si Tatay Cesar. Go ahead, Tay. Naririnig po ba ako? Oo. Tay. Oo. Mahina nga eh. Yes. Tay, can you hear me? Ayan po, ang tanong ko, Tay, nakausap na po ba ninyo ang inyong anak na si Mary Jane Veloso? Hindi ko po naririnig eh. Sige, ayan, Tay, naririnig nyo na po ako? Hindi naririnig ka. Oh. Sasagot ka. Sige po, subukan po naming balikan mamaya si Tatay Cesar, ang tatay ni Mary Jane Veloso tungkol sa nalalapit na pagpapauwi sa ating OFW. Samantala, nilinaw naman ng Department of Foreign Affairs o DFA na walang hinihinging kapalit ang Indonesian government sa pagpapauwi kay Mary Jane Veloso pabalik sa Pilipinas. Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo Jose de Vega, bagamat wala pang final written arrangement, ay mayroon ng informal na pag-uusap sa pagpapauwi kay Veloso para rito sa bansa ituloy ang sentensya. Ayon kay De Vega, sa pakikipag-usap ng gobyerno sa pamahalaan ng Indonesia, obligasyon pa rin ng Pilipinas na ikulong si Veloso pero hindi sa piitan kung saan nakakulong ang ibang kriminal. Aniya, ang mahalaga ngayon, maliban sa ligtas na si Veloso sa death penalty, ay mabibisita na rin ito ng kanyang mga kaanak. Samantala, target naman po ng DFA na maibalik si Veloso sa bansa bago magpasko. Walang nire-request ang Indonesia. Nakapalit? Yung kapalit. Wala silang request ng kapalit. May nagtatanong, marami nagtatanong. However, alam naman natin ang kultura natin sa Asia. May malaking utang na loob tayo sa Indonesia kung mangyari ito. Siguro kung sa kinabukasan, meron silang Indonesian citizen na gustong ibalik natin. I'm sure papakinggan natin dahil ginawa nila ito para sa atin. Bunga ng walang patid na pakikipagnegosasyon ng pamahalaan ng Pilipinas sa Indonesia ang nalalapit na pagbabalik sa bansa ni Mary Jane Veloso, ayon yan sa DFA. Si Zef Bosonga ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Hindi tinigilan ng pamahalaan ng Pilipinas ang pakikipagnegosasyon sa Indonesia tungkol sa kaso ni Mary Jane Veloso. Sinabi ni Department of Foreign Affairs o DFA Undersecretary Eduardo de Vega na habang nabubuhay si Veloso, hindi nawala ng pag-asa ang gobyerno na makipagnegosasyon sa pamahalaan ng Indonesia. And a few weeks ago, kinausap naman tayo ng Indonesia through our ambassador there. Willing sila na i-transfer na sa Philippines si Mary Jane Veloso. Ang kailangan lang may formal request na
na galing sa ating Justice Department. Sinabi ni De Vega na mataas ang respeto ng gobyerno ng Indonesia sa Pangulo ng Pilipinas. Ito anya ang isang dahilan kung kaya't naging bukas sila sa negosasyon. Ayon pa kay De Vega, walang hiniling na kapalit ang Indonesia sa pagbigay nila ng konsiderasyon hinggil sa kaso ni Veloso. Kaya nagpapasalamat din si President sa Indonesia kasi parang gusto yata ng bagong Pangulo ng Indonesia na magandang umpisa sa relations natin, no? Yeah. Inihayag naman ng isang eksperto na malaking development ang tuluyan ng pagpapauwi ng gobyerno ng Indonesia kay Mary Jane Veloso sa Pilipinas. Binigyang diin ni Foreign Policy and Security Analyst Professor Lucio Pitlo III na ipinapakita nito ang magandang relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Indonesia. Mahalaga po na itong development na ito ay makita na parang parte na bahagi ng magandang relasyon ng dalawang bansa. Ikinatuan naman ni Department of Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguesma ang pagpapauwi kay Mary Jane Veloso. Sinabi ni Laguesma na nais lamang ng mga Pilipinong nangingibang bansa na magkaroon ng mas magandang trabaho upang maibigay ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Sana makahanap ng local employment na kung hindi man kaparehong-kapareho ang benepisyo o sweldo sa kanilang pinagtatrabahuan sa ibang bansa, sana matugunan yung kanilang mga basic na pangangailangan. Mula sa Radyo Pilipinas, Zef Busongan para sa Balitang Pambansa. Sa puntong ito, balikan natin si Ginoong Cesar Veloso, ang tatay ni Mary Jane Veloso, kaugnay sa nakatakdang pagpapauwi sa kanyang anak. Ginoong Veloso, magandang tanghali po ulit, no? Si Alan Francisco po ulit ito at si Princess Jordan kasama ko ngayon. Tayo, ulitin ko lang yung tanong ko kanina, ano pong nararamdaman nyo ngayon at makakauwi na sa Pilipinas ang inyo pong anak na si Mary Jane? Talaga pong masayang-masaya po kami nung naibalita ng Migrante International na pauwi na po aking anak. Talaga pong masayang-masaya kami, buong pamilya po, lalong-lalo na po yung anak ni Mary Jane, naglulundagan po sila. Ang sabi po ng mga anak ni Mary Jane, mayroon na rin mag-aalaga sa amin. Yun po ang sinabi ng mga apo ko. Kaya tuwan-tuwa po kami, talaga lahat po ng aking mga anak, talaga pong hindi namin alam ang gagawin po namin sa nabalitaan po namin na yan na pauwiin na po ang ating mahal na Pangulo at si Mary Jane Veloso. Okay. Sir, paano nyo nalaman, sir, yung magandang balitang ito? Nalaman po namin sa Migrante International po, tumawag po sa amin na nag-announce na si Pangulo na si Mary Jane ay pauwiin na. Yun po ang pinaabot po sa amin. Sir, by any chance, nakausap na po ba ninyo kahit via telepono ang inyong anak? Kahapon po, nakausap po namin. Ang napag-usapan namin yung dadalaw po kami sa December 15 to 19. Yun po ang napag-usapan po namin. Okay. You mean po, pupunta kayo sa Indonesia, sir? Opo, December 15 daw po at saka hanggang 19. Yun po ang sinabi po sa amin ng aking anak. Okay. Sir, pakikwento sa amin, kamusta yung reaksyon ni Mary Jane habang kausap nyo? Ay, hindi pa po niya alam. Hindi po namin sinabi. Dahil nung tumawag po siya, ala pa po itong balita na ito. Kaya hindi pa po namin nasabi sa kanya. Okay. So, ibig sabihin, sir, talagang hindi ito napag-usapan kahapon nung nag-usap kayo. So, ibig sabihin, paano po kaya malalaman ito ng anak ninyong si Mary Jane? Through a representative from the embassy sa Indonesia? Palagay ko po, ang sasabi po dyan, ang Philippine Embassy sa Indonesia po. Tay, si Princess Jordan po ito ng Balitang Pambansa. Ito po bang pag-uwi ni Mary Jane Veloso sa Pilipinas? Itinuturing niyo po ba itong pag-asa lalo't patuloy ang pakikipagtulungan ng ating Administrasyong Marcos Jr. para mapauwi na ng Pilipinas si Mary Jane? Ay, maraming salamat po talaga po. Saludo po kami talagang lahat po na tumutulong po sa amin.
talaga pong lahat, attorney, migrante, lahat po ng mga media, lahat po ng gobyerno natin na sumubaybay at tumulong sa aking anak. Nagpapasalamat po ako at ito na po, dumating na po yung hinihintay po namin na makapiling na namin po ang aking anak. Tay, sa pag-uwi po ni Mary Jane, ano po ang inyong inihaing plano? Meron na po ba kayong plano na pagsalubong? Ano po yung mga gagawin nyo sa pagbalik nito ni Mary Jane Veloso? Yan po ang hindi po namin alam dahil ang alam po namin, salubungin lang po namin siya, ipakita po namin yung pagmamahal namin sa kanya, ipakita po namin yung pagdurusa namin hanggang 14 years na nakakulong, pakita po namin sa kanya na talagang mahal po namin siya. Ayun, maraming salamat po, Ginoong Cesar Veloso, at mag-iingat po kayo sa pagsalubong naman doon kay Mary Jane Veloso. Salamat po. Samantala mo rin giniit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang commitment ng Pilipinas na mapagtibay pa ang alyansa ng bansa at ng Estados Unidos. Ipinarating yan ng Pangulo sa isang phone call kay US President-elect Donald Trump na inilarawan niya bilang produktibong pag-uusap. Katunayan, kinumusta pa nga raw ni Trump ang kanyang ina na si dating unang ginang Imelda Marcos. Nagkaroon ng pagkakataon ang Pangulo at si Trump na mapag-usapan ng higit pang pagpapatatag ng Philippine-US bilateral relation. Tiniyak din ng punong ehekutibo na magkakatrabaho sila ni Trump sa mga susunod pang mga buwan para itaguyod ang kapayapaan at stability sa Indo-Pacific region. Express to him our continuing desire to strengthen that relationship between our two countries, which is a relationship that is as deep as can possibly be, because it has been for a very long time. Sa harap ng patuloy na kaguluhan sa Ukraine, umaasa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makakamit na nito ang pangmatagalang kapayapaan. Yan ang naging pahayag ng Pangulo kasabay ng pag-aalala niya o pag-alala niya sa ika-1,000 araw ng kaguluhan sa naturang bansa. Binigyang diin naman ng Pangulo ang suporta ng Pilipinas sa pagsusulong ng soberanya, kalayaan, pagkakaisa at territorial integrity ng Ukraine na una na niyang ipinarating sa isang pulong kay Ukraine President Volodymyr Zelensky noong Hunyo. Hiling ni Pangulong Marcos, matapos na ang gulo roon at matamasa na ng bansa ang inaasam nitong katahimikan. Lalo't may tuturing na partner ng bansa ang Ukraine at kumpiyansa siyang mas mapapatatag pa ang relasyon ng Pilipinas at Ukraine. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang rehabilitation ng fiber production industry sa lalawigan ng Catanduanes. Ito'y matapos ang naging epekto ng bagyong Pipito sa mga abaka cultivation area ng lalawigan. Ayon kay Pangulong Marcos, ang Catanduanes ang sentro ng produksyon ng abaka sa bansa. Dahil dito, magsasagawa ang pamahalaan ng mga hakbang para sa plano nilang replanting. Una na rito ang paghahanda ng reconstruction materials na kakailanganin para sa pagsasaayos ng mga tinamaan na lugar. Kasalukuyan naman na nagsasagawa ng assessment ang Department of Agriculture tungkol sa naging epekto ng bagyo sa lokal na industriya ng abaka. Gayun din ang pag-alam sa mga karampatang hakbang na gagawin para sa intervention. Samantala, naitala na nasa 11 mula 16 na munisipalidad sa Catanduanes ang labis na naapektuhan ng bagyo, kung saan ilang mga infrastruktura sa lalawigan ang nasira, kabilang na ang mga bahay, government building at mga paaralan. Kumilos na ang Department of Information and Communications Technology para tugunan ang problema sa komunikasyon sa 10 bayan sa Catanduanes. Si Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa.
Bilang tugon sa pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maibalik ang telecommunication lines sa probinsya ng Catanduanes, tinututukan na ng Department of Information and Communications Technology Bicol ang 10 bayan sa Catanduanes na hanggang ngayon ay mahina pa rin ang linya ng komunikasyon matapos ang pananalasa ng Super Typhoon Pipito. Sa tala ng Catanduanes Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, tanging ang bayan ng Virac lamang ang may maayos na linya ng komunikasyon matapos humagupit ang bagyo. Ayon kay DICT Bicol Regional Director Rachel Ann Grabador, naroon na ang Government Emergency Communication System Mobile Operations Vehicle for Emergency o GEXMOVE upang tumulong sa pagpapalakas ng linya ng komunikasyon at pagbibigay ng pansamantalang supply ng kuryente sa ilang residente. Dagdag ni Grabador, sisimulan na rin anya nilang ilibot ang nasabing aparato upang magbigay serbisyo sa mga residente na hanggang ngayon ay hirap na makontak ang kani-kanilang mga pamilya. Ang GEXMOVE Dispatch ay naglalaman ng satellite communication tool na kayang magbigay ng internet connection kahit na nasa ground zero ang mga lugar na tinamaan ng kalamidad. Bukod dito, mayroon din itong generator set na kayang magbigay ng pansamantalang supply ng kuryente. Mula sa Radyo Pilipinas Albay, Gary Carl Virillo para sa Balitang Pambansa. Bakas pa rin sa probinsya ng Aurora ang iniwang pinsala ng bagyong Pepito. Halos makalbo ang mga puno at may mga kalsadang may hirap pa rin madaanan. Si Vel Custodio ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Vel? Princess, matapos namin ma-stranded sa Dipakulaw, Aurora dahil sa kalsada na pinagbagsakan ng landslide, pag-ikot namin sa Nueva Ecija, tila walang nangyaring aberya. Balik normal na ang sitwasyon sa mga bayan na aming dinaanan. Maaliwalas na ang panahon sa Aurora, kaya maaaninag na rin ang tindi ng pinsalang iniwan ng bagyong Pipito. Habang pinabaybay namin ang daan sa Dipakulaw, Aurora, na isa sa tinamaan ng sentro ng bagyo, nakahambalang sa kalsada ang mga nagsibagsakang troso at poste. Kinalbo na rin ng hangin ang dahon ng mga puno. Hirap nang makadaan ang mga mabababang sasakyan sa ilang mga gumuhong lupa sa Dipakulaw. Sinubukang suungin ng PTV News Team ang mga daan na sa tinabunan ng landslide. Bagamat nililinis na ng Department of Public Works and Highways o DPWH at ilang kawani mula sa local government units ng Dipakulaw ang kalsada, pahirapan pa rin ang pagdaan sa ilang mga kalsada, kaya minabuti na ng news team na humanap na alternatibong daan sa Nueva Ecija. Pagdating sa San Jose, Nueva Ecija, tirik na rin ang araw sa lugar, pero wala nang bakas na nagdaang bagyo ang makikita. Malinis ang kalsada, wala ring nakahambalang puno at pose sa daan. Balik eskwela na ang mga estudyante, normal na rin ang biyahe ng mga sasakyan. Katamtama naman ang taas ang ilog mula sa tulay na sa bayan ng Karanglan, pero kulay putik pa rin ang tubig na galing mula sa bundok. Princess, andito kami sa boundary ng Nueva Ecija at Nueva Vizcaya sa Dalton Pass. Malinis na ang daan dito at passable na rin sa lahat ng uri ng sasakyan. Simula na ng pagbangon ng mga ng lahat para sa mga sunod-sunod na pagbisita ng mga mapaminsalang mga unos. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, Vel Custodio. Tumulong na rin sa pagre-repack ng DSWD relief goods ang mga benepisyaryo ng TUPAD program ng DOLE o Department of Labor and Employment. Si Jana Pineda ng PIA, National Capital Region, sa Balitang Pambansa. Mahigit 49 na benepisyaryo ng TUPAD ang tumulong sa pagre-repack ng family food packs ng Department of Social Welfare and Development sa National Resource Operations Center sa Pasay City. Ang mga nakasama sa programa ng TUPAD ay mga manggagawang nabigyan ng cash for work o emergency employment opportunities sa ilalim ng Department of Labor and Employment na tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers. Layunin ng programang ito na magbigay ng agarang hanap buhay sa mga manggagawang nasa impormal na sektor habang nagbibigay suporta sa mga ipinatutupad na programa ng pamahalaan gaya na lamang nitong relief operations para sa mga nasalanta ng bagyo. Hindi alintana ang pagod at hirap sa pagre-repack ng relief goods para kay Dang Roque, isa sa mga benepisyaryo ng TUPAD dahil anya, masaya silang nakatutulong para sa mga nasalanta ng bagyo.
Samantala, tiniyak naman ng DSWD na nananatiling sapat ang kanilang stock ng relief supplies upang agad na matugunan ang pangangailangan ng mga pamilyang apektado ng kalamidad. Hindi lamang ang mga benepisyaryo ng TUPAD na nagtutulong-tulong dito sa pag-repack ng relief goods sa National Resource Operations Center ng DSWD. Katunayan, nandito rin ang ilan sa mga kawani ng Bureau of Fire Protection. At ayon sa ahensya, patuloy nilang binabantayan ang sitwasyon sa mga apektadong lugar upang masiguro ang pagbibigay ng agarang tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyong Pepito. Mula sa Philippine Information Agency National Capital Region, Jana Pineda para sa Balitang Pambansa. Government aid patuloy na ipinagkaloob sa mahigit 51 individual sa Pangasinan na naapektuhan ng Super Typhoon Pepito. Si Marie Coccia ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Patuloy na inihahatid ang tulong ng gobyerno sa 6,440 na pamilya na binubuo ng 51,230 na mga individual na naapektuhan ng pananalasa ng Super Typhoon Pepito sa Pangasinan. Sinabi ni Leilani Bolivar, PSWDO Social Welfare Officer, na 100% ng mga nasalantang pamilya ay binigyan ng family food packs ng kani-kanilang LGU. Aniya, nagbigay din ang pamahalaang panlalawigan ng 74 na food packs sa evacuees na sa Provincial Evacuation Center sa Lingayen. Dagdag ni Bolivar, naghanda sila ng 20,000 family food packs bilang augmentation sa LGU sakaling kailanganin. Naglaan naman na ang DSWD Region 1 ng 75,411 family food packs at 9,695 non-food items, kung saan 6,207 family food packs at 656 non-food items ang nasa satellite warehouse nito sa Pangasinan. Sa hiwalay na panayam, sinabi ni Pia Flores, Pangasinan PDRRMO Emergency Operations Center Assistant Director, na karamihan sa evacuees ay nakauwi na sa kanilang tahanan maliban sa mga nasa Dagupan City na hanggang ngayon baha pa rin. Inulat ni Flores na nalinis na ang landslide sa Maliko, bayan ng San Nicolas at madadaanan na ang isang lane ng kalsada. Ang Department of Human Settlements and Urban Development aniya nakipag-ugnayan sa LGUs para sa Emergency Shelter Assistance Program para sa mga residenteng nasira ang mga bahay. Ani Flores, una nang nakapagtala ang PDRRMO ng 11 milyon na halaga ng pinsala sa mangga at iba pang puno ng prutas at gulay. Ayon naman sa regional na tanggapan ng Department of Agriculture at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na isinasagawa pa rin ang validation ng pinsala sa sektor ng agrikultura at pangisdaan, ngunit namahagi na sila ng buffer seeds at naghahanda ng fingerlings para sa mga apektadong magsasaka at mangingisda. Samantala, walang naiulat na nasawi sa lalawigan. Mula RP Tayo, Pangasinan, Marimildred Estrada Coccia para sa Balitang Pambansa. Deliberasyon sa plenaryo ng panukalang pondo ng ating bansa para sa susunod na taon, tinapos na sa Senado. Mga mambabatas tiniyak na maipapasa ang panukalang pondo sa tamang oras. Si Daniel Manalastas ng PTV sa Balitang Pambansa. Daniel? Yes, tinuldukan na nga ng mga senador ang period of interpellation o panahon ng pagdedebate para sa 2025 proposed national budget. Ibig sabihin, inaasahang uso na ito para sa period of amendment, kung saan dito na pwedeng magbigay ng mga amyenda ang mga senador bago tuluyang pagbotohan ang pag-aproba sa pambansang pondo. Nauna ng tiniyak ng mga senador na ipapasa ito sa tamang oras. Pero mahaba-haba pa ang proseso sapagkat oras na ipasa ito ng Senado. Inaasahan naman na daraan pa ito sa Bicameral Conference Committee, kung saan pag-uusapan pa ng mga senador at kongresista ang panukalang budget bago ito iakyat kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mag-uumaga na ng tapusin ng mga senador ang period of interpellations kanina, kung saan tumalang ang ilang kagawaran tulad ng budget ng DPWH, DSWD, DICT at iba pang ahensya ng pamahalaan. Nasa ang panukalang budget ay tutugon sa marami pangangailangan ng mga Pilipino tulad na lang sa kalamidad, trabaho, food security, defense, transportasyon, infrastruktura at marami pang isa. At yan muna ang pinaka-huling update mula rito sa Senado. Balik sa inyo. Maraming salamat, Daniel Manalastas. Po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming muli mamayang alas 6 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV,
Ako si Alan Francisco. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa IBC 13, ako naman po si Princess Jordan. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.